FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Hindi lamang literal na bagyo ang dinaranas natin sa ating buhay at trabaho. Minsan, kahit na sikat ang araw sa labas, binabagyo naman tayo ng problema sa opisina o negosyo natin. Sa ganitong uri ng bagyo at problema, ay handa ba tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang magandang tugon kapag may bagyo o problemang dumarating sa trabaho natin? Una, be prepared for it. Magandang preparasyon sa pagharap sa problema ay ang pagtanggap na bahagi ito ng buhay. Kahit gaano ka pang kahusay magplano, kahit gaano ka pa kagaling sa iyong trabaho, dahil hindi mo nga kontrolado ang lahat ng bagay, expect that problems and some glitches might arise. It is always good to be prepared with a plan B. Pangalawa, learn from it. Oo, mahirap dumaan sa mabigat na problema. Hindi madali, hindi masaya. Pero bawat problema ay may dalang oportunidad para tayo ay matuto at maging mas matatag. Learn as much as you can from the challenges that you are going through. Ang sabi ng manunulat na si Vivian Green, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Marami kang matututunan mula sa mga problemang iyong pagdaraanan. At pangatlo, let problems bring you closer to God. Maraming tao kapag dumaraan sa pagsubok, nagtatampo at lumalayo sa Diyos. Baliktad. Kapag may problema tayo, trabaho man yan, negosyo o personal mong buhay, the best response is to draw near to God. The more you try to solve your problems on your own, the more you'd realize that you cannot untangle the mess that you are in. Tandaan mo, God is so powerful, He can command winds, waves, and storms to be still. Kaya din, siya ang lapitan natin upang payapain ang problema at bagyo sa buhay natin. When life storms come your way, be prepared for it, learn from it, and draw near to God. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo. Maayong buntag sa tanan. ¿Qué tal ustedes, Alina Ciudad de Zamboanga? Kumusta po kayong lahat? Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zambasuta
And thank God it's Monday, November 10, 2025. Ketal el di atun mga barangay alina syudad de Zamboanga, ketal di atun tiyempo. So far no, nakikita na natin na kahit papano, mas mabuti siya ngayon kumpara kagabi at kahapon nung Saturday at pinagpapasalamat natin yan sa Panginoon. Kami po ang inyong mga kasama hanggang 8:30 ng umaga sa Ramay Tulabi. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kabarangay ta doon nagdurungog ha Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Sorry, good morning. Yes, good morning Dean. Ayan, kumusta ang ating panahon dyan? Oo, eto nga, yun nga, no? So far, sabi nga nating station manager, no? Sabi nga ni Pastor Eman, cloudy pero maliwanag. No? At yun nga, sir, kahapon nga, no? Kakarating natin galing April, no? Oo, alas 7 na ng gabi. Medyo wala na masyadong ulan, no? At yung sitwasyon, no, na pueblo, pasakitaan noche na East Coast, medyo okay naman, no? Oo. Hindi naman ganon alam mo yun, yung pagtaas ng tubig sa mga bawat barangay. And I think na dumaan din ako sa Baliwasan, no? Kandin sakto din yung taas ng tubig. Oo. So, medyo apektado lang na akin na barangay Tumaga, Tugbungan. Oo, at mamaya may mga report tayo tungkol dyan, no? Kasi nagkaroon din tayo ng mga evacuees kasi nga sa lakas ng ulan, lalo na sa may bundok, talagang naapektuhan ang mga barangay natin dito sa baba. At dito naman sa Sibugay, medyo maayos naman ang ating panahon, pero asahan pa rin po natin, no, yung pagbabago ng panahon. Sa Luzon, ayan, ramdam pa rin yung Bagyo Bin. Pero sa latest report ng DOST Pag-asa, ayan po, no, as of 5 a.m. ito, ngayong araw na ito, humina na po actually yung Bagyong Uwan. Oo, at sa ngayon ay nasa coastal waters siya ng La Union. So ipanalangin pa rin po natin yung ibang mga lugar sa Luzon, Visayas, dahil kahit humina ang ulan din, mararamdaman mo pa rin yung lakas nito. So actually, from severe typhoon, naging typhoon na lang siya ngayon. So mararamdaman pa rin yung lakas ng ulan. Dito po sa Zamboanga, ayan po, light to moderate rain showers po na may kasamang kulog at malakas na hangin ang inaasahan pa rin, especially Zamboanga del Sur. Mag-ingat po ang Labangan, Tukuran, Ramon Magsaysay, Aurora, Dimatilang, Pitogo, Tabina, Margos at Tubig, Vincenzoa, Sigun, Tambulig, Dinas, Pagadian City, San Miguel, Gipos, Dumalinaw at San Pablo. Sa Zamboanga del Norte, ayan, light to moderate rain showers po ang Siocon, Siraway, Baligian at Sibuco. Dito sa Sibugay, Tungawan at Roseler Lim. Kailangan po mag-ingat. And kasama ang ating city, Zamboanga City. Sa Sulu, ayan, Bangingi, Pata, Luok, Omar, Kalingalan, Kaluwang, Old Panamao. Kailangan po mag-ingat. Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, kasama po kayo, no, sa warning ng light to moderate rain showers. So, mararanasan po yan within the next 1 to 2 hours. At kailangan pa rin po mag-ingat dahil posible pa rin po ang pagbaha at mga landslide. So, kailangan nakamonitor pa rin sa mga radyo, sa mga television, sa Facebook, DOST Pag-asa official page. Kailangan po mag-ingat para from time to time alam po natin yung ating gagawin. Okay, oras sa tindiin, alas 7:11 ng umaga. Samahan niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Sali pa kayo mga kabarangay sa ating usapan. Kung sila ay may mga tanong, no? Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe, mag-text sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa 1116 DXAS Facebook page.
At gusto kong batiin ng good morning si Ma'am Fully Sales Primo. Sabi niya pa, Bin, salamat po Diyos Ama, ikaw na may gawa ng langit at lupa. Salamat po sa aming kaligtasan. Salamat sa magdamag na kapahingahan sa kabila ng malakas na hangin na dala ng bagyong uwan. Salamat po sa bawat pagising. Ayan, praise God. Taga saan kaya ito si Primo? No? Mhm. Gusto nating malaman taga saan to siya at malaman po nga anong lugar ito nga nakakaranas na ngayon ng mabuting panahon. Ayan, oras po natin alas 7:12 ng umaga. Batiin muna natin saglit yung mga nagbe-birthday. Happy birthday! November 10, happy birthday sa aking former high school classmate kay Raymond Chavez Andag. Hi Raymond, good morning. Katalo, alam ko nasa barko ito eh. Hopefully, nasa maayos lang kayo ng kalagayan. Happy birthday din kay Omar Liza Jade Era. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, happy birthday no kay Nova Celica. Birthday ni Nova. Ayan, happy birthday rin kay Sir Jake Dulay. No, dati kong kasamahan to sir sa eskwelahan, no? Oo, ayan, happy birthday. Ay, sa aking Kala ko saan mo prima. talaga kasamahan sa eskwelahan Oo. pala. Anong tawag dyan? Ayan. Classmate? Oo. Oo, classmate Alam ko di ay. kasamaan mo dati sa trabaho. Ay, Kasamaan mo sa eskwelahan. Ano kayo, faculty? Hello kay Ate Joy, no? Good morning, Joy Di Marin, happy birthday. Ayan, happy birthday. Kahapon. Oo, Mhm. kay Ate Nadia Nami Biduya, happy birthday. Oo. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat and God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, God is our shelter. Sa Pilipino, ang Diyos ang ating kanlungan. Sa Bisaya, ang Ginoo ang atong dalangpanan. Sa Tausug, intuhan, amuin, sisilungan. Ilonggo, ang Diyos ang atong dalangpanan. Tanong po natin, sino ang iyong kanlungan o shelter sa panahon po ng inyong problema? Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa libro ng mga awit, Kabanata 46, talatang 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Alam mo, Bino, napaka-timely ng ating verse ngayon dahil hindi lang basta isang lugar or sabihin natin yung Luzon lang yung may problema ngayon, nakakaranas ng fear, nakakaranas ng pagka-anxious, kundi halos lahat tayo dahil nga sa naunang ulat halos buong Pilipinas mararanasan itong bagyong uwan. At sa mga panahong ito, Bin, talagang naghahanap tayo ng firm shelter, yung totoong shelter. Alam mo no, pag sinabing shelter, yan yung bahay na kaya kang bigyan ng protection. Ito yung matibay na bahay, maayos na foundation na alam mo sa panahon na may earthquake, panahon ng may malakas na ulan o bagyo, kaya ka protektahan ito. Pero so far, no, sa nakikita natin minsan, kahit gaano katibay yung bahay o yung saan tayo nanunuluyan, kahit hotel pa nga minsan, natatakot tayo dahil hindi masyado, nakikita natin na kakabahan pa rin tayo kasi minsan lilipad pa rin yung atip, mababasag pa rin yung mga salamin, hindi tayo kayang bigyan ng shelter. Pero sabi sa Psalms chapter 46 verse 1, ang Panginoon ay kayang magbigay sa atin ng protection dahil siya ang God of refuge, of strength. At sa lahat ng panahon na meron tayong problema, may trouble tayo, mawala man lahat sa atin,
mawala man ang ating bahay, ang ating sasakyan, mawala man ang ating pera, minsan nawawalan tayo ng mahal sa buhay, pero ang Panginoon ay laging nandyan. Saka alam mo sir, no, yun nga, siguro since dati pa, pagkabata pa hanggang ngayon, yung mapapatanong ka, no, kung doon mo malalaman kung gaano katibay yung bahay or yung structure o kahit sabihin mo yung sasakyan sa panahon or sa 'di ba sa oras ng ganito disaster, no, trials, yung sakuna, oo. Alam mo kahapon, no, isa nga sa naging kwan ko din. Alam mo reflection, no. Yung bang kasi nagkaroon ng nagasgasan, no, yung motor ko kahapon. Naku, Oo, ko Lord. Oo, di Yung ba? baka, tapos Ang baka, di ba? Oo. So, nasamad ang baka, oo, tapos nasamad. Wala, yun lang, no? Tsaka tapos habang parang, di ba, parang tayo kasi mabilis tayong mag-react kasi, di ba, parang di wala ba? pang 1 month to. Tsaka parang, di ba, lahat yun magpa-flashback galing yun sa ganito, no, pinaghirapan ko, pero nagkaroon ng realization, no, na doon talaga tayo matetest kung kanino tayo ba, no, kanino tayo nagtitiwala, yung doon lang ba sa pagkasira o sa kung ano yung preserve. 'Di ba? Minsan kasi gano'n yung kung nakatutok tayo at saka yung reflection siya, alam mo sa dami nga na 'di ba nakita natin, no, yung dami ng mga bahay, ng mga kagamitan na nasira. Pero makita mo, no, doon mo mare-realize na yung isa pa rin sa pinagpapasalamat mo is yung mismong ikaw, no, yung tayo mismo, yung katawan mo, yung 'di ba? Yung protection sa sarili mo na-preserve ka, no, pero kahit despite na yung mga gamit mo na alam nga, no, na pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, pero yun nga, no, tanong mo nga doon kanino kasi silong, no, sino ang ano yun, sino ang ating kanlungan. Sabi nga dito, Bino, yung mga tao ngayon pwedeng makaranas na parang na-trap sila. Diba? Literal, talagang matatrap ka sa bubong ng bahay mo sa iyong area, wala ka nang mahinga ng saklolo. At kagaya ng verse na binasa natin kanina, ito kasi yung time na nagkaroon ng gera between Israelites and Assyrians. Pero instead na mag-back out ang mga Israelites and nag-pray sila, no? And they declared na si Lord ang kanilang refuge, ang kanilang strength sa panahon ng giyera. So ganun din sa atin sa panahon na tayo po ay may trouble, especially today, lalo na for Cebu after earthquake, nagkaroon ng malakas ng pagbaha, di ba? So sa mga panahong ito, let us trust God sa kanyang gagawin sa atin, sa kanyang action at paano niya i-handle yung situation kasi sabi nga dito, He has done it before and He can do it again. Kasi etong nangyayari sa atin, nangyari naman dito dati eh. So kung paano siya noon, kung sino siya dati, siya pa rin yan ngayon. Kung dati siya ang shelter ng mga unang tao, siya pa rin ang ating shelter ngayon. Kung tayo ay magsusurrender, mananalig, and will keep trusting the Lord. Kaya amidst the fear and worry po, gawin po nating refuge and shelter ang Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa sa trial na ito. Kaya wag po tayong matakot dahil kasama natin ang Panginoon at lagi po siyang handa na tumulong at magbigay sa atin ng lakas. Kaya Bin, ano ang ating challenge sa kanila? Kaya sir, no, yun nga sa ating mga kabarangay, no, especially dito din sa atin sa Ciudad de Zamboanga, no, yun nga, yung lagi tayong humingi, no, lagi tayong mag-pray na tayo ay proteksyonan, no, and lagi nating tandaan na hindi tayo hindi tayo ganun tayo kahalaga, ganun tayo ka-unique na hindi tayo pababayaan, sir.
Yes, today lift up your family, community, and the rescue teams sa inyo pong mga panalangin and trust that His presence is with you. Muli ang ating tanong, sa panahon po na tayo ay may trouble, may mga problema, may mga kalamidad na nararamdaman, sino po ang ating kanlungan? Yan ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. No pets left behind. Hindi alintana ng mga rescuer at residente ng Villa del Rio Subdivision sa Barangay Bakayan, Cebu City ang panganib ng Bagyong Tino nang magtulungan silang iligtas ang mga natrap na tao at alagang hayop sa matinding pagbaha. Pinangunahan ng Bureau of Fire Protection, Cebu Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Red Cross at Philippine National Police ang operasyon. Sa tulong ng mga pet owners na iligtas hindi lang ang mga residente kundi pati ang kanilang mga alaga, patunay na malasakit at pagmamahal ng mga Pilipino sa gitna ng sakuna. Sa ulat, umabot hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng subdivision kaya't gumamit ng rubber boots at improvised rafts ang mga rescuer. Matapos ang operasyon, dinala sa barangay Bakayan Gymnasium ang mga nailigtas habang nagbigay ng pagkain, kumot at first aid ang Red Cross. Mga kaagapay, sa gitna po ng unos, pinatunayan ng mga taga Cebu na ang tunay na kabayanihan ay may kasamang puso hindi lamang para sa mga tao, kundi sa tulad nila bantay. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali na iligtas ang 9 na katao matapos tumaob ang kanilang motorboat sa karagatang sakop ng Dumansug, Cebu matapos umanong suwayin ang no-sail policy ng Philippine Coast Guard sa Negros Oriental. Ayon kay Lieutenant Marion Abigail Enopia, Commander ng Coast Guard Station Negros Oriental, lumayag ang grupo mula sa baybayin ng La Libertad nang walang pahintulot mula sa ahensya. Aniya, sinamantala ng mga sakay ang pagkakataong makaalis habang walang nagbabantay at itinuloy ang biyahe kahit suspendido ang lahat ng uri ng paglalayag dahil sa Bagyong Tino. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at nailigtas ang 8 pasahero at operator ng bangka. Kaagapay, ang pagsuway sa mga babala ng otoridad ay hindi pagpapakita ng katapangan kundi pagsuong sa panganib. Sa panahon ng kalamidad, ang pakikinig at pagsunod ay hindi lamang proteksyon para sa sarili kundi paggalang sa buhay ng nakakarami. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:25 na ng umaga at para sa ating mga balita, mariing nag-apela si Mayor Kimer Adan Olaso sa mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog at sa mga lugar na madalas bahain na sumunod sa preemptive evacuation dahil sa banta ng Super Typhoon Uwan lalo na kahapon. Pinayuhan ni Olaso na pumunta na sa barangay hall at covered courts na itinalaga bilang evacuation centers ang mga residente posibleng mabahaan dahil nga sa ulan. Hinikayat ni Mayor Olaso ang mga nasa danger zones na lumikas habang hindi pa gabi dahil nagiging mapanganib ang rescue operations kapag madilim. Samantala maaga pa lamang kagabi ay nagdeklara naman ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa buong lungsod para sa araw na ito. Ito ay para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan.
Kinansela rin ang lahat ng committee hearing sa sangguniang panlungsod at ang pulong ng local school board na nakatakda rin ngayong araw na ito. Inatasan ang CDRRMO at CSWDO na manatiling on alert simula kahapon hanggang ngayong araw para sa anumang kaganapan. Ang mga miyembro ng konseho ng lungsod ay inatasan ding maghanda. Para sa District 2, ang mga councilors ay naka-standby mula alas 10 ng gabi kagabi hanggang alas 4 kaninang madaling araw. For District 1 councilors, magiging on duty naman sila mula 4 a.m. kanina hanggang ngayong mga oras na ito. Tinalakay din sa pagpupulong ang agarang pangangailangan ng IRIT channel, ang natural na daluyan ng tubig sa mga lugar ng Barangay Putik, Giwan at Tugbungan bilang konkretong solusyon sa paulit-ulit na pagbaha. Nagbigay ng 3 linggo kay City Assessor Erwin Bernardo para ihanda ang proseso ng pagkuha o acquisition o expropriation ng mga pribadong ari-arian na maapektuhan ng nasabing proyekto na ipagkakalooban ng pondo sa 2026 supplemental budget. Zambasulta Balita. Halos lahat ng lokal na pamahalaan sa probinsya ng Basilan ay nagdeklara ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas para sa araw na to, Lunes, Nobyembre 10, 2025 bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Bagyong Juan o Fung Wong. Ang desisyon ay inilabas as of 11 p.m. kahapon bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan sa posibleng malakas na ulan at hangin na dala ng bagyo. Walang pasok ngayong araw na to, Lunes sa Basilan. Ito ang Lamitan City, Tuburan Municipality, Albarca Municipality, Maluso, Akbar, Lantawan, Haji Mutamad, Sumisip, Haji Muhammad Ajul, Ungkaya Pukan, Tabuan Lasa at ang may pasok naman ay ang Isabela City at Tipo-Tipo Municipality. Pinaalalahanan ng publiko na manatiling alerto, sumubaybay sa mga opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan at sundin ang mga babala ng Pag-asa. Zambasulta Balita. Kinumpirma naman ni Mayor City Jalia Turabin Hatama na tuloy ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan ngayong araw na ito, Lunes sa Isabela City, Basilan. Batay kasi sa weather forecast sa lakas at direksyon ng Bagyong Uwan, sinabi ng alkalde na walang matibay na basehan para magdeklara ng kanselasyon ng klase. Ayon sa datos na ibinahagi, mas hihina ang epekto ng panahon ngayong araw na ito kumpara kahapon. Ganun pa man sa oras ng emergency ay maaaring tumawag sa Isabela CDRRMO 0997 77 88881. Zambasulta Balita. Umabot na sa mahigit 1,200 pamilya ang lumikas at kasalukuyang nanunuluyan sa 5 evacuation sites kahapon dahil sa pagbaha dulot ng masamang panahon. Ayon sa CDRRMO Emergency Operations Center, as of 12:43 p.m., patuloy ang koordinasyong response operations ng iba't ibang ahensya tulad ng CDRRMO, CSWDO, DSWD-9, PNP, BFP at PCG. Ang tumaga ay may pinakamaraming lumikas na may 943 pamilya o family. Sa Tugbungan, naitala ang mga pagbaha na umaabot sa level ng bewang sa Purok 4, 6, 7, 8 at 9 at nagkaroon din ng collapse slope protection sa Purok 4. Pinangungunahan ng CSWDO ang pag-profile sa mga lumikas at patuloy ang pamamahagi ng tulong pagkain sa pamamagitan ng mga community kitchens. Namahagi na rin ang DSWD-9 ng ready-to-eat food sa mga apektadong pamilya. Zambasulta Balita.
Agad naman kumilos ang lokal na pamahalaan o ang barangay Maasin sa pamumuno ni Kapitan Juvian Aribe Inclan upang isagawa ang mabilisang paglikas o evacuation ng komunidad ng mga badyaw. Ang desisyon ay ginawa dahil sa mabilis na pagtaas at malalakas na mga alon sa baybayin na nagdulot ng matinding panganib sa kaligtasan ng mga residente kagabi. Dahil sa banta, napilitan ang mga pamilya na lumipat at manatili muna sa mas mataas na lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamunuan ng barangay sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang masiguro na makakarating agad ang kinakailangang tulong at serbisyo sa mga apektadong residente. Zambasulta Balita. Inihanda kahapon ng mga rescue team mula sa iba't ibang ahensya o ahensyang miyembro ng City Disaster Risk Reduction Management Council o CDRRMC para sa agarang pagtugon at pagpapadala o deployment bilang bahagi ng mga paghahanda at contingency measures sa gitna ng banta ng Super Typhoon Uwan. Kabilang sa mga tutulong ay ang Philippine Coast Guard na may dalawang team na may 6 na tauhan sa bawat isa or bawat team. Bureau of Fire Protection, lahat ng fire substations ay naka-aktiba at naka-standby para sa Special Rescue Force at 5 tauhan ang nakahanda dito. Sa Zamboanga City Police Office naman ay may 4 na team na may 13 tauhan bawat isa. Marine Battalion Landing Team 1, Joint Task Force Zamboanga ay may 6 na team na may 9 na tauhan sa bawat isa. Ang Philippine Marine or Maritime, 2 team na may 7 tauhan. At ang ZCDRRMO ay Operations Team Charlie at Team Delta. At habang naman ang ZCDRRMO, Emergency Medical Services o EMS, 2 team na may nakastandby at handang ipadala. Hinihikayat ang lahat ng residente na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na abiso at babala mula sa lokal na pamahalaan at CDRRMO. Sa oras ng emergency, tumawag lamang sa 911 o sa mga hotline number ng ZCDRRMO tulad ng 955-9601 o 990-1171. Para naman sa cellphone number 0966-731-6242, 0955-0043-682 at sa 0928-8966-279. Zambasulta Balita. Wala pa ring abiso ang Philippine Coast Guard o PCG stations ng Basilan, Isabela at Zamboanga hinggil sa pagpapatuloy ng mga biyahe ng barko. Epektibo pa rin ang kanselasyon ng lahat ng biyahe na ipinatupad kahapon alas 7:30 ng umaga araw ng Linggo, November 9, 2025 dahil nga sa masamang lagay ng dagat dulot ng bagyong Uwan. Patuloy na nakararanas ng malalakas na hangin at matataas na alon ang karagatan sa rehiyon kahapon. Pinapayuhan ang publiko na iwasan muna ang paglalayag at hintayin ang susunod na opisyal na anunsyo mula sa Coast Guard bago magtungo sa pantalan para sa kaligtasan ng lahat. Zambasulta Balita. Isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR na itinuturing na person of interest sa kamakailang pagpatay sa 2 gwardya ng BIR sa Ipil ang binaril at napatay noong Biyernes ng gabi. Kinalala ng Ipil Municipal Police ang biktima bilang si Ian Jude Soriano Nario, 47, isang Revenue Officer 2 at Chief Processing Staff ng BIR Ipil Office. Ayon sa investigasyon, pauwi na sana si Nario at ang kanyang misis sakay ng kanilang sasakyan matapos kumain sa isang restaurant nang biglang sumulpot ang 2 sospek na nakasakay sa motorsiklo at siya ay pinagbabaril. Agad na binawian ng buhay si Nario sa pinangyarihan ng krimen. Naaresto si Nario mas maaga dahil sa iligal na pagmamay-ari ng baril sa isang checkpoint at iniulat na baril
nabaril siya matapos niyang magpiyansa para sa kasong ito. Inaalam ng pulisya ang kaugnayan ng insidente sa naunang pagpatay sa 2 gwardya ng BIR, kung saan person of interest scenario. Pinaghihinalaan ng mga investigasyon na inside job at doble patayan sa BIR matapos mapansing nawawala ang file storage disk ng CCTV sa loob ng ahensya. Zambasulta Balita. Dito naman sa siyudad ng Zamboanga, isang negosyanteng may-ari ng massage parlor at videoke bar na kinilalang si Mariana Luna ang nasawirin matapos pagbabarilin noong Biyernes ng gabi. Nangyari ang insidente sa barangay Sanggali bandang alas 11 ng gabi. Sila sabing nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dinala pa siya sa ospital ng mga medical staff, subalit idineklara rin siyang dead on arrival dahil sa tinamong mga sugat. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy at mahuli ang mga taong nasa likod ng krimen. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:37 ng umaga at para muna sa ating gas price update, estimated oil price increase po ang mararanasan this week at ang diesel ay maglalaro sa 0.80 centavos hanggang 1 pesos per liter increase. Sa gasoline, increase din po, nasa 0 to 0.45 centavos per liter. Kerosene, 0.70 centavos, 2.90 centavos per liter increase. Zambasulta Balita. At yan ang ating mga balita sa araw na ito. Mag-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw. Sa ating pagbabalik ay makasama natin si Dr. Analisa Rosario D. para pag-usapan ang mga palatandaan ng mental health issues sa mga bata. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabi. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo Komunidad. Pakinggan ang nagbabagitan ng Pag-asa Cristo online at on the ground. Ito ang The FEBC Report kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. May kasabihang edukasyon ang mabuting pamana ng magulang sa anak. Dagdagan pa natin, dahil ang pinakamagandang legacy ay ang faith sa Panginoon. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Georgia Castor mula sa Iloilo City. Ako nakakilala ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko una nakakilala. Tapos mayroong siyang pinadala na pastora pag-share ng Word of God. At doon ko nakilala ang Panginoon na tunay pala siya at buhay. Kasi noon na hindi pa ako sa Panginoon, hindi ko alam yung Bible. Hindi ko yan alam. Tapos palamura. Tapos iba ang paniniwala. O palagi pa kami sa mga disco-disco. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Nasubok agad ang kanyang faith through her marriage. Pero yun din ang season kung saan nakita niya ang greater purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Question ko sa Panginoon, bakit siya ang naasawa ko? Kasi grabe nga challenge sa kabuhay ko. Consequence, nakapag-asawa ako na walang totoong relasyon sa Panginoon. Minsan, sabi niya, hindi ako magsimba. Kahit magbigay ako sa Panginoon, ayaw niya. Tapos, yung pinabili pa ako yung sigarilyo ba, doon ko nalaman pala na yung lugar na yun sa kanilang lugar, walang isang nakakilala sa Panginoon. Doon halos mga babaylan o yung mga witchcraft, doon sila masamba. Pero sa biyaya, kahit na yung nag-sacrifice ako, pero sinagot ng Panginoon na doon sa lugar na yon mapuntahan at ma-share sang goodness ni God sa kabuhay nila. Sa ngayon, yung chewing niyang isang babaylan, isa na siya nang nag-share ng Word of God sa lugar na yon. At madami na doon ang natanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City.
Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia, greatest joy para sa kanya nang tanggapin ng kanyang mga anak si Jesucristo. Ako po si Kisha Anne-Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa istasyon po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig yung mother ko, kasi everyday po talaga sa stasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So, technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So, lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa Kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa Kanya yung passion niya, yung heart niya, kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito, tapos yung family namin po isa nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakikinig niya at sa kanyang passion po na mag-serve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents, kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at saka maging center. Ang narinig natin kay Kisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko. Kahit wala na ako, yun talagang sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Jesucristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community? I-share mo sa amin yan sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook @febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Zambasulta. At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Saramito Labing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede niyong iscan ang ating QR code o kaya po ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong mga donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 7:46 ng umaga. Batiin muna natin yung mga avid listeners natin na nag-comment sa ating Facebook. Good morning kay Ma'am Liliana Hunt. Muchas gracias por este nuevo día, nuevo esperanza con Dios. ¿Qué tal a todos? El Región de Zamboanga. Cuidado kita todo maskin donde ustedes. Ayan, thank you po. Ma'am Mife, good morning po. Ma'am Sarah and Sir Robin. Si Ma'am Liliana naman sa kanyang reflection sa ating segment na salita at tanong ngayon na magamal tiyempo o magasuseso, dificultad na di aton vida, no kita kung ken pidi asiguraw ayuda sino kun Diyos lang. Alsa di aton esperanza, iman focus con ele, el cosa le puede hace kanaton na sitwasyon, way mas cosa kita magagente puede hace. Ele tamira itasinti ay di aton magasufrimiento na vida. Continua lang kita busca con Diyos, isumite na suyo grasya, ki ay dale le mira kanaton. Maraming salamat, Ma'am Liliana Han. Pag-usapan natin. Araw ng Lunes, pag-uusapan po natin ang tungkol sa National Children's Month. Ang pagdiriwang po ito ay nagaganap tuwing Nobyembre sa bansang Pilipinas, dito po sa atin. At bilang pagunita sa United Nations Convention on the Rights of the Child o CRC at upang itaguyod lahat ng karapatan ng bawat batang Pilipino. Hindi lamang limitado sa edukasyon at pisikal na kalusugan, sinisentro din po ng pagdiriwang na ito ang pangangailangan, protektahan at suportahan ang mental health ng ating mga bata. Sa ilalim po ng karapatan, sa development, kinikilala na ang kalusugan ng isip at damdamin ay kritikal upang maging ganapang pag-unlad ng isang bata. Sa pamamagitan po ng National Children's Month, patuloy na itinataas ang kamalayan o awareness at hinihimok ang pamilya, paaralan at ang komunidad na magbigay ng ligtas na kapaligiran at wastong emosyonal na suporta. Tinitiyak na ang holistic well-being ng mga kabataan ay iginagalang at ikinasasakatuparan. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga palatandaan ng mental health issues sa ating mga bata. Makakasama po natin ang ating registered psychologist at faculty member ng Psychology Department ng Western Mindanao State University, Dr. Analisa Rosario D. Doc, good morning po muli. Hello, good morning po sa lahat ng tagapakinig and those who are tuning in with DXAS this morning. Yes po, alam niyo po Doc, excited po ako ma-discuss ito, especially po sa recent na nangyari sa kilalang media personnel po doon sa kanyang anak na si Kuya Kim Atienza, kung saan po sa isang interview nalaman po na itong si Emmanuel nga po ay nagsimula po ang kanyang mental health issue nung siya po ay bata pa po. Actually around 3 to 4 years old po nung nagkaroon siya ng traumatic experience sa kanyang yaya. Kaya po napaka-timely po ng ating usapin na ito. Pero bago po yan, Doc, ano po muna yung iilang biggest misconception ng mga tao po tungkol sa child's mental health? Usually, pag sinabi nating children, most people would say na hindi sila vulnerable to mental health. No? But on the contrary, kasi bata yan, and yung mga bata are not able to logicize, di ba? Tayong adults kasi, once may nangyari sa life natin, ang bilis nating mag-rationalize, mag-logicize, kaya nating hanapan ng sagot. No? Unlike a child, pag naka-experience ng trauma ang bata, they will take it as it is, unfiltered. Mm-hmm. No? Kaya nga, yung how we treat them, yung mga experiences niya, would become foundation to later adult life.
Kaya kung may ma-trauma tayo in the past, especially during childhood, kailangan talaga yung i-deal at kailangan siya ma-treat. No? Otherwise, dadalhin niya yan, no, sa kanyang paging adult. No? It's going to like hunt the person, no, all his life. No? So, sa bata pa lang na-address na yung mga ganong mga issues. No? Otherwise, nagmamagnify yan into full-blown mental disorders, no, pag naging adult sila. Kaya po mahalaga po natutukan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kasi para ang dating, Doc, ang mga bata hindi nila kayang ma-realize na apektado na pala ang kanilang mental health dahil nga sa kanilang age. Kasi po naalala ko po yung testimony po ng anak ni Kuya Kim. Akala niya yung abuse na ginagawa sa kanya normal lang. So wala lang. Yes, no? Kaya nga ako, no, if I were asked, hindi, I will not really recommend, no, na iiwan natin sa yaya ang mga anak. Yun lang, that's my personal opinion, no? And also in my case, no, hindi ako naniniwala talaga sa yaya. If you could, no, you should, dapat alagaan talaga natin hands-on, no, yung mga bata. Kasi diyan nagiging prone sila to abuses, no? Kasi nga, kung sarili mo na ngang relatives, no, kung ang magulang nga mismo kaya pang mag-mistreat ang anak, what more kung hindi niya ito kadugo, no? So you could imagine, kasi bayaran sila, hindi naman lahat, no? But most often, no, pag iniwan natin sa hindi kadugo or hindi related, mas malaki ang risk na ma-abuse sila. Plus, wala kang monitoring, hindi mo na supervise, no? So napaka malaking risk, no, na ma-abuse yung mga bata. Sabi ko nga kahit pa sariling ama, no? Kahit pa uncle, aunties, do you call that incest, no? Sa ganung mga circumstances na sariling relative na nga, no, ina-abuse pa yung kanilang mga kamag-anak, no? So talaga parents, kung maari lang, no, kung may mga grandparents pa around, so mas maganda yung sila na ang nagte-take care, no, kaysa iiwan sa mga helper o yaya. Pero Doc, how do you define mental health issue po sa ating mga kabataan? Paano po ba natin nakikita ito? Una, yung sa bata, medyo mahirap kasi nga because of the immaturity. For instance, pag iyak ng iyak ang bata, no, I would say this is a sign of distress, no? And that is one thing na hinahanap natin, no, Ma'am Sarah, yung distress. Pag sinabi nating abnormality or mental health issues, meaning wala na reason umiyak pero makita mo yung bata iyak na iyak. There is a very erratic moods. Okay, madaling umiyak, bigla na lang galit, no? The irritability is also one. So makikita mo konting bagay lang nahirapan sila mag-manage, no, ng emotions. Throws a tantrum, no? So ito mga early signs pa lang ito. Tapos another thing is that yun na nga, yung emotions or moods, diyan yung mga early signs of depression, no? Another one, yung bata na very fearful, ang daming kinakatakutan, no? Or walang takot, dalawa naman yan, no? Those are two things. Yung walang takot is another problem. Kunyari, nagba-violate ng rules. Nag-set ka ng rules and you see a child, intently violating. Yung talagang kusa sa loob niya na manakit ng iba, di ba? Mag-violate, mag-disregard ng authority, ng rules. So, Ma'am Siri, nakikita na natin yan sa schools. Right? Ang nakakakita niya kung hindi man ng parents, kasi minsan ang mga parents are in denial, caregivers, teachers are the ones who see that. Nakikita na yan, no? Nananakit ng classmate, they are violent, they are aggressive, no? Pag hindi natin po naagapan itong mga signs na to, Ma'am Sarah, after 18 years old, this is already full-blown personality disorders. No? Kasi lagi natin binibigyan ng allowance na bata pa. They're not mature yet.
No? So may mga ganun pa tayong mga clause na tingnan muna natin baka magbago pa within this span of time, 'di ba? Kasi bata pa 'yan, pwede pa siyang mag-change. But after 18, when they are already an adult, nagiging full-blown mental disorder. So nagiging personality disorder 'yan that could range from borderline, usually pag depression 'yan, tapos suicidal, nagiging you call that borderline personality. Ito na yung anxious, depressed, suicidal, no? Kapag naman aggressive siya, nananakit ng iba without remorse, nagiging antisocial personality. Now, Ma'am Sherry, it's personality, it's because it's already integrated in their personality. Ganun na siya ka-founded, di ba kasi from childhood, hindi yan na-correct, no? Nagiging, na siya, parang nagiging part na ng kanilang personality. And this is the most difficult to treat. Mahirap siya talaga i-treat kapag personality disorder na siya. Pero paano po yun natin madi-differentiate kung matigas lang po talaga ang ulo ng bata compare po doon sa dahil may pinagdaanan na po pala siya kaya siya naging ganito? Okay, Ma'am Siri, lahat naman yan, no? Madadala lang yan sa discipline, no? When we instill discipline in our kids, doon mo siya mapapansin. Kunyari, nag-set ka ng rules. Normal naman yan sa family, no? And as a parent, kung talagang nagmamonitor ka, tinitingnan mo na yung temperament ng bata. Tinatry mo na i-curve yung kanyang mga anger outbursts, di ba? Yung mga tantrums niya. Tinatry mo na yan i-curve on your end. Ang problema lang kasi pag kulang tayo ng know-how as a parent, no? And how to handle our kids. Kung despite the effort, di ba? Tingnan nyo. So, naglalagay tayo ng effort. Tinatry mo na siya i-discipline. Kinakausap mo. Minsan, pinapalo, di ba? Kasi, sabi ng Bible, spare the rod and spoil the child, no? So, minsan pinapatikman din natin. Despite that, no? Pag nag-persist yung kanyang mga personality problems, yung kanyang anger outbursts, yung mga ganon, hindi pa rin naalis, then there we can say, no, na medyo deep ang roots nito at baka pwede mag-lead into a mental disorder eventually. Kasi, Ma'am Siri, normally a child will just be moldable. Diba? Sa mga anak mo, kung wala ka namang makikita na anything other than the normal, madali na silang ma-curve, no? Madali na silang ma-discipline. They normally follow rules. Ganyan naman ang mga bata, no? Pero pag otherwise, ginawa mo na lahat, still nag-persist yung mga attitudes, 'di ba? In the first place, attitudes lang 'yan, but nagiging personality na 'yan, deeply rooted personality, no? So tingnan din natin yung mga trauma. Ako very conscious kasi ako sa ganyan, yung mga trauma. Like meron akong anak na takot sa closed doors. Pag nasa saraduhan, nag-ano na siya ng panic reactions. Pero ngayon wala na. But nung bata siya, nakikita ko yun. So I was very curious ngayon na kahit adult na kinakausap ko, saan nanggaling kaya yung fear of yung pag nasa saraduhan sa mall, maririnig pa lang niya bababa yung yung mga doors pag closing time, na siya frantic. Because saan kaya nanggaling yung ganun? I remember nalock one time sa isang CR sa restaurant. So careful talaga tayo, no? Kasi most of this trauma happen na wala tayo. Hindi natin na-witness. So makikita mo na lang, nagmamanifest na yan siya as maladaptive behavior. No? So it's very important, pag may nakikita ka ng manifestation, i-treat mo na or i-corner mo na. Yun lang kasi, Ma'am Sarah, hindi lahat ng parents are equipped to do this. No, yung may keen eye talaga para maka-observe, ay, hindi na ito tama. Feeling ko, parang out of bounds na ito. Dok, possible po ba, kasi may nakita po ako,
nung baby po kasi siya, ang nangyari, nung kinakarga siya ng mami niya, nag-away yung parents nitong sanggol, nagtapon ba? Ngayon po, na-observe po na tuwing may malalakas na sound, takot yung bata na 4 years old na. Possible po ba sanggol pa lang siya that time? Na-remain po sa kanya yung fear? Kasi, Ma'am Siri, children, sanggol, mga ilang taon po? Mga 4 months. Infant? Opo, infant. 4 months old. Possible po ba yun, Dok? Kasi yun lang po ang naisip namin na nangyari. Bakit ngayon po, pag nakakarinig siya ng sigawan or biglang bagsak, takot po siya. Talagang gumaganyan po siya. Hindi pa develop ng eyesight, but the other senses are very sensitive. No? Yung sense of hearing, yung kinesthetic, yung touch, no? Yun yung mga very sensitive. Kaya nga iniiwas natin sila sa maingay, yung mga biglang yung mga sounds na bagsak, no? Yung parang thundering, ganon, iniiwas natin. So nakikita natin yung reactions, no? Probably na-expose yung bata nga, like you said, no? Sa ganung klaseng experience. But since na-observe yan ngayon, that is still reversible, no? Pwede pa yang makorek. So i-reassure ang bata that there is nothing wrong, no? Everything is okay. Kasi sa bata, Ma'am Siri, Sarah, pag may na-experience sila, they are unable, no? Hindi sila able mag-weigh. No, like, ay okay lang ito. Sa kanila, kung anong dating noon, like, natakot sila that time, yun na yun. No? Hindi na nila kayang i-correct yun in their minds. So, it's our job to, as adults, tayo ang gumagawa noon. Let's pacify, let's comfort, no? Para hindi niya makonect, kasi ganito yan, no? Medyo malalim. That's classical conditioning at work. Lalo na sa mga bata. Pag na-condition sila like to louder sounds and it instilled fear, automatic yan, that is conditioned in their mind, no? So ang gagawin natin is counter-conditioning. Okay? So yung loud sound was conditioned with a negative emotion. Yun yung na-pair no? So paano tayo mag-counter condition is that ma-expose natin sila sa loud sound na will not produce a negative emotion. Like what? Like mga joyous praise songs, maingay yan, di ba? Pero it produces what? A good feeling. Yun yung counter, natin, no? That's how we counter condition. Yes. Mahirap kasi sa bata, automatic yung conditioning nila, naka-instill agad yan, nagmamark. Pero, Doc, ang counter condition, ano po ang dapat nang gawin ng mga magulang? Syempre, no, para makita natin there is something wrong, we had to be keen, no, and observant about the child's behavior, no? Para syempre alam natin. Kung hindi tayo sure, then number 1 po, you can seek help, counseling. I have had friends who talk with me, no, and share with me, Doc, ganito yung napapansin ko. No, kasi pwedeng opinion mo lang, pwede perception mo. But if you hear it from an expert, at least nabibigyan ka ng idea, no? Ano yung next na gagawin mo, no? I think that would be the best, no? Mag-seek ka ng help and advice. Kasi ang dami ko nakita na ginawa nyo ng sarili nyong remedy. One time, I was in a counseling session, meron akong seminar, no? And a parent said na meron na siyang teenager and then one time nagalit sila kasi nga hindi na nakakausap na yung bata, lagi na sa phone. So ang ginawa nila, teenager yan, about 11 years old, basta na lang nila kinonfiscate yung cellphone. So nakakita daw sila ng grabing violent reaction, no? Talagang halos daw yung bata lumaban physically. Parang binigyan mo siya ng reason para mag-blow up like that, no? And I said,
you just don't do that. Yung basta i-confiscate mo lang ang something. Dapat meron kayong usapan. Diba? You should have set already your rules bago ka mag-confiscate as a consequence. Diba? Hindi yung at the spur of the moment, kasi trip mo lang as a parent dahil na-question yung authority mo, basta mo lang hinablot at kinuha. Talagang mapapaaway. Yung bata, lalaban yun. Diba? Mag-respond yun na violently. At pag nag-respond siya gano'n, anong sasabihin natin? Ay, ang sama ng bata. Diba? Hindi maganda ang inasal. Of course, no? So, tinuruan ko sila ng it should follow a process. Kina-condition mo rin ang bata. No? Hindi tayo ang kino-condition, ha, Ma'am Sarah? Kasi yung mga bata, tayo ang kino-condition, no? Baliktad. Ikaw ang mag-set ng conditions. So, mag-usap muna tayo. Sa oras na ito, walang mag-hold ng cellphone. And they should agree. Diba? Dapat, hindi lang nag-set ka ng rules, dapat nag-agree ang bata. O sabi na pa, nag-usap tayo sa ganitong oras. So, then you set the consequence. Ano mangyayari if you do not follow? Kukunin ko ang phone mo, ha? I will confiscate. Or you will be grounded. At least ang bata, prepared siya for this, no? Or any eventualities na pag nag-violate siya, kukunin mong cellphone at hindi po ito bigla-bigla lang. No? Sineset mo ng mind niya, mina-mindset mo siya, plus kino-condition mo siya. No? So, I hope na yung mga nakikinig sa atin, they understand. This is a remedy, no? Minsan naisip natin, gawin ko kaya ito. Ito kaya ang gawin ko. But remember, no? Hindi tayo professionals. We do not discipline out of emotions. Kailangan nagdidisiplina tayo with intent and rational. May plano ka ba pag magdidisiplina ka? Meron ba itong, may sinusunod ka ba na theory na, I hope, no? Meron ka bang theoretical foundation on this? Diba? Hindi yun basta nang nagalit ka, nag-emotional ka. So what turns out sa children mo, pag ganun ang style mo, they're also very emotional and very erratic children. Kasi nakikita sa'yo diba? Konting bagay, ikaw nagbe-burst out. So we do it by modeling. Kung ano yung minimodel mo, yun din yung malalearn nila. Naalala ko po, Doc, no? Marami po nagsasabi, mga bata ngayon, grabe na yung attitude nila, may mental health na silang nalalaman. Kami noon, pinapalo pa nga kami ng mga magulang namin, ano-ano pa ang ginagawa. Okay lang naman kami. Ang rason pa, mas disiplinado yung generation namin. Compare ngayon, ano po ang inyong opinion po tungkol dyan? Merong basis for that, no? Kasi generationally, iba talaga yung characteristic, no? Ng one generation from the other. So yung mga bata ngayon at in the advent of technology, no? Iba rin yung environment na kinalalakihan nila, Ma'am Siri. Most parents now are busy, they're out of the home. Unlike sa atin noon, we have a stay-home mom, 'di ba? Ang nanay na diyan, sabi nga dinidisiplina, pinapalo tayo kasi ibig sabihin tutok sa atin ang magulang. But ang generation ngayon, with both parents working, mas malaki ang freedom ng bata. And expose sila sa technology, di ba? Alam nila ang rights nila. Alam nila kung anong they have lots of information. Minsan nga, over-information pa. So careful din tayo. I don't think so na dahil ibang generation ngayon. Let's set tayo ang magsiset ng conditions for this as a parent. Kahit pa generation X, Y, Gen Z, di ba? Ang importante pag alam mo kung how to do this, how to to instill fear of God, of discipline in your child, kahit ano pang external influences. Di ba? So yun lang ngayon sa mga bata, mas careful tayo. Like for instance, you are a teacher and alam mo ang mga bata ngayon hindi ganun.
So alam mo kung anong strategy ang gamitin sa kanila. Hindi mo lang sila pinagagalitan lang, basta-basta. Actually, mga bata ngayon, they really listen to reason. Nakikinig sila. Pag kinakausap mo sila, they'd appreciate that. Huwag ka maninermon, kausapin mo sila. You can talk sense to them. No? Ayaw nila yung pinagagalitan lang, yung ganun, that you snap at them. Mas gusto nila yung, kasi matatalino ang mga bata ngayon eh. No? So pwede mo talagang kausapin. Reason with them kung yun ang kailangan. No? Tapos, ang sa akin dyan is that you reach out to their emotions. Okay. Doc, no, hindi po ako sure kung nakatutok po kayo ngayon doon sa story nga ni Emmanuel Atienza na nag-commit po ng suicide. Kasi yung tanong ko po doon, ang sabi po ng father, akala ko okay siya kasi nag-open ang niya. At nakakapag-advise na nga siya. Actually, mental health advocacy po siya. And then, para bang masaya siya naman. Pero yun nga, everyday na pinagpipray niya for safety ang anak niya, dun pa rin po nahulog. Ano po ba ang nangyari do? Kasi di ba po akala po natin pag nag-open up, pag nagsasabi ng problem, and then yun na yun naging advocacy niya. Akala po natin dahan-dahan nakaalis po doon sa doon po sa kanyang concern po sa mental health. Bakit po kaya naging ganito pa rin po, Dok, yung ending? Para maging aware po ang mga magulang. Okay po, kasi yung mental health problems is a personal issue. No? So, it goes beyond kung ano nakikita natin on the surface, no? Yung pag nakita mo siya physically, okay naman siya, nagkukwento naman. No, hindi natin kasi nakikita kung what's going on inside of the head, no? Of the person. And I would rather, kasi hindi lang ako sure kung kasama nila nakatira si Emmanuel. Yeah, she is far away. Now, kung alam na natin na yung tao, adult naman na siya, 'di ba? Has a history of mental problems, I suggest po, wag niyo na siya i-allow na mag-isa. Kasi remember, yung mga emotions na ganito happen when the person is alone. No? Na wala siyang matakbuhan. Yes, of course, nagkakwento siya, nagpo-pour out siya. Pero what if yung mga emotions, mga negative thoughts happen, no? Like at the wee hours of the night, na wala na siyang makausap, wala na siyang matawagan, then you should keep this person close, no? Dapat malapit yan. Okay? Kasi yun, deterrent yun to suicide. Pag alam niya meron siyang kasama. Kasi yung talagang nag-iisa lang siya, like what? Nag-iisa sa apartment, no? Or wala siyang relative na kasama. Remember, meron na yan siyang vulnerability kasi may issues na siya. Na kasi ganyan, Ma'am Siri, no one is really well. Kunyari, sabihin mo, gumaling ka na. Diba? But remember, emotions is like a roller coaster. No? It comes back to us, no? Bumabalik-balik yan sa atin. Kaya nga, what we teach people are how to cope. Paano mag-cope? Paano kung mag-isa ka na lang? Diba? Wala nang makakapag-advise sa iyo. Then you teach them coping skills. No? Kasi hindi talaga natin masasabi, okay siya one time, next time balik na naman to. No? Bumabalik-balik naman talaga yan normally. Okay. What is perplexing talaga siguro, I don't know if they are Christians, no? Pero alam ko Christian si Kim. Yeah, parang bago yan silang Christians. So, I do not know kasi siguro hindi pa ganun ka-grounded yung relationship with God, no? Yung mental health po, Doc, for clarification, darating rin po talaga ang point na may period ito na totally hindi na siya pag yung nahil na, darating ang araw, wala na, hindi na siya mag-reoccur. May ganyan po. No, there's no such thing, no? Kasi yung emotions natin, lalo na pag ganyan, depression, no? Habang nakakaramdam ka pa, di ba? Okay.
pag may nangyari sa yung circumstance na naman, pumasok na naman negative thoughts sa'yo, babalik yan. Kaya nga roller coaster siya, no? Minsan may mga highs tayo, may lows tayo. Kaya tinuturuan natin sila how to cope with the emotions. Kasi they keep coming back. Yung mga anxiety natin, babalik yan at babalik. No? Depende on the season of your life or the point of your life. Kailangan lang marunong kang mag-manage dyan, mag-manage ng emotions. Medyo difficult po pala itong ganitong case, Doc, no? Hindi po pala talaga po siya, Doc, no? Yes. Actually, kasi brain chemistry naman kasi ang explanation ngayon ng mental disorder, Ma'am Sarah. So unless you change mag-transplant ka ng brain, di ba? That's the only way na ma-erase mo lahat. But remember, yan pa rin yun. So kailangan marunong ka lang mag-handle and mag-manage. Kailangan po pala talaga natin laging isama sa ating prayers itong mga bata, at kahit sinong individual na nakaranas po ng mental health. Doc, ano po yung message po ninyo ngayong National Children's Month po? Paano natin mabibigyan ng safe environment ang ating mga kabataan? Ano po ang inyong advice sa ating mga magulang, sa ating mga teachers, sa ating community, sa ating government? Yes po. Alam niyo po, my heart is saddened, no, pag nakita ko ng mga bata sa daan. So nasasabi ko lang talaga, ang parents did not really understand, di ba? Na pag ang bata, nilabas mo siya sa safe environment, then you make them vulnerable. Vulnerable to abuses, no? Vulnerable to mental health problems, di ba? Yung overexposure. Kaya nga, number one, let's provide for them a safe environment. No, importante 'yon. Since hindi na tayo maka-assure na paglabas natin ng bahay is safe pa ang mga anak natin, let's create for them a safe home environment. That's number one. Where hindi ka matatakot na maabuso sila. 'Di ba? Another one is create a nurturing environment for them as a mother. Build them up in affection, in love, in prayer. No? Palakihin natin sila in the fear of God. Expose them to people who are godly people, who fear God too as their models. No? Importante 'yan. Remember, the beginnings of our life, no, is in the child. So pag nabasag na yung childhood, mahirap siyang i-return together, no? So let's take care na yung kanilang kabataan is going to be, yun lang talaga, yung genes pinrovide na natin sa kids. Yung environment would be the next thing that we provide for them to grow, no? Number 2, yung education, no? And education starts at home. Let's be a model to imitate, no, for our children. Okay, yung grace, yung hope, yung patience, kanino nila malalearn yun if not from us? Diba? So we model all those values, virtues to our children. Importante talaga yon. So I think that would be basic, no? Para at least normal. Hindi naman superhuman, hindi naman din abnormal. So yun lang ang basic. Tapos of course, provide them with their needs. Kasi pag ang tao is in need, then that would be like yun panggagalingan, Ma'am Siri. Pag isang tao is in need, panggagalingan siya ng fear, di ba? Saan kaya ako bukas? Makakakain kaya ako? Di ba? So anxiety yan. No, malulungkot siya dahil nagugutom siya, meron siyang pangangailangan na hindi na ibigay. So I'm really talking in the basics here. Wala pa yung psychological dyan. Ibigay lang natin what is in our level, no? Yung lahat ng yung needs ng bata are met. Opo. Naku po, maganda po yung na-emphasize po natin ng mabuti ngayon, Doc. For parents, na ibigay nyo na ang genes sa bata, ang next nyong gagawin, bigyan sila ng environment. Hanggang po mature po sila, Doc. No? Yung 18 years old, pwede nang bitawan. I mean, kaya na nila kahit papaano. Pero yung foundational,
infant hanggang adolescent, bigyan po natin environment. Dahil ang dahilan po, Dok, no, kung bakit nagkaka-mental health issue pong mga bata dahil nga sa hindi ligtas ang kanilang kapaligiran. Yes. Nahayaan natin na na-expose po sila. Dok, maraming salamat po sa inyong time and effort na po, Dok. I hope po itong ministry natin ay makaabot po sa lahat ng mga magulang, magabayan po sila at makilala po nila ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong buhay, Doc. God bless you po at ingat po kayo, Dr. Annalisa D. Yes, thank you also sa opportunity to share what I know, lalo na sa mga parents. Thank you very much. Good morning. Manalangin po tayo. Our gracious and Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa learnings na aming nakuha po ngayon through Dr. D. Maraming salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang parents, na maging mas responsable po para sa kanilang mga anak dahil sila din po ang ministry ng mga ito. Lord, I pray, Lord, na lahat po ng mga bata ay lumaking walang takot, walang anxiety, hindi po magkaroon ng traumatic experience, hindi magkaroon ng depression o any mental health concern, Panginoon. Dito rin po natututunan namin na hindi basta madali maging magulang. Kaya nga po, dapat nakasunod po kami sa inyong will kung kailan papasok sa marriage at kahit po kailan ang calling nyo na maging parents kami, dahil isang malaking responsibilidad po ang pagiging magulang, dahil kami po ang gagamitin ninyo para magabayan at magkaroon ng normal na buhay ang mga bata ito, ang mga batang ito. Ganun pa man, Panginoon, panalangin ko po doon sa mga may trauma na. Lord, kailangan po nila kayo. Kailangan po kayo ng mga magulang. Kailangan po kayo ng mga batang ito. At ngayong Children's Month po, panganalangin ko po na ibigay niyo po sa kanila ang peace. Ibigay niyo po sa kanila, Lord, sa mga batang ito ang hope, ang full trust sa inyo, Panginoon. I pray, Lord, na mas makilala nila kayo. Maging kanlungan po nila kayo. Maging shelter, refuge, and strength, Lord. At maramdaman nila na sa lahat ng pagkakataon, nandyan po kayo sa kanila. Lord, itong mga eksperto, maraming salamat po sa kanilang life. Pero alam ko po mas magiging matibay ang kanilang coping mechanism kung nandyan po sila sa inyong mga kamay. So I pray, Lord, na itong mga magulang ay hindi lang po ang kanilang mental, physical, hindi lang po ang kanilang financial ang i-provide sa mga bata, pero lalo na po ang spiritual life, dahil at the end of the day, Panginoon, ang spiritual life po ang inyong tinitingnan at mas magiging malakas, strong po ang individual kung nandyan po kami sa inyo, kung may relationship kami sa inyo. Lord, panalangin ko po yung mga bata na naka-experience ng trauma dahil po sa bagyo. Lord, I pray, Lord, na makakope up po sila balang araw at patatagin niyo po ang mga magulang, dahil po hindi po basta-basta ang kanilang experience, ang baha na umaabot minsan sa leeg, umaabot po minsan sa bubong, Panginoon, at talagang nakakatrauma po ang mga ganitong bagay. So Lord, I pray na kayo po ang bahala sa kanila. Bigyan niyo po sila ng lakas, and one day, Lord, maging testimony po nila ang nangyari sa kanila. Iligtas niyo po ang kanilang mga buhay. Di bali na po mawala ang mga gamit, pero ipakita niyo po sa kanila, Panginoon, na kaya niyo isalba ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Continue to be with them sa mga may grieving experiences po ngayon. Samahan niyo din po sila, Panginoon, sa mga panahong durog na durog po sila ngayon dahil sa nangyari po sa kanilang pamilya o sa anumang parte ng kanilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras natin, mga kaibigan, alas 8:25 ng umaga. Good morning kay Ninang Neneng Nillares na nakatutok sa atin ngayon sa ating programa,
Hello po din ng Neneng, see you soon. At syempre maraming salamat sa ating mga tagapakinig Radyo Man o Facebook. Maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. At magkarinigan po tayo muli dito alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ako si Sarami Tulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Sabi ba tu,